Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, tumistigo na ex-PSG Commander kumanta. Shocking President Marcos Jr. umatras na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga. Simulan na po natin to. At eto nga mga kababayan, simulan po natin ang ating balitaan dito po kay President Marcos Jr. Nako, parang umatras na, nabahag na po ang buntot ni President Bongbong Marcos Jr. sa China. Kung bagay, suko na. Sumuko na mga kababayan. Ito po ang balita. Sabi po ni President Marcos Jr., China mahalagang kaibigan at katuwang ng Pilipinas. Ayon po kay President Marcos Jr., nako, sigurado akong marami pang pagkakataon upang maging mas matatag, mas malalim at mas mahalaga ang ugnayan ng ating dalawang bansa sa paglipas ng panahon. Aray ko po. Ito talagang presidenteng walang prinsipyo, mga kababayan. Nung una, halos balatan mo ng inyong mga matatalim na salita ang China. Tapos yuyuko rin pala tayo sa katapusan mga kababayan. Makikipagkaibigan lang din naman pala tayo. Bakit pinatagal nyo pa? Diba? Pinahirapan nyo muna yung mga Coast Guard. Makikipagkaibigan lang din naman pala tayo mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan mga karibyo natin? Papaano kaya ito? Papaano kaya ito ipagtatanggol na mga WPS vloggers? Ayan sabi kasi nila, pag nagbablog po sila, lagi nilang sinasabi, matapang, diba? Matapang si President Bongbong Marcos Jr. Siya lang ang presidente na lumaban. Ngayon, Sabi na namin sa inyo mas maganda po ang magipagkaibigan kaysa sa makipagdigmaan. Ayaw nyo lang maniwala. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin itong balita patungkol naman po kay Vice President Sara Duterte. Sabi po dito mga kababayan, Madriaga Camp, may mga larawan at text na umano'y magpapatunay sa mga aligasyon versus BP Sara Duterte. Yung mga larawan at text, wala ba kayong mas matibay-tibay na ebidensya? Kasi yung image, madali na lang pong ma-edit yan ngayon, lalo na may mga AI na po. Yung text, lalo na po yung text, mas madaling ma-edit po yan, di ba? Ngayon, what I'm trying to point out mga kababayan, bakit itong mga bayarang media, mga mainstream media, napakabilis po ng kanilang tawag dito, pag-cover, napakabilis po ng kanilang pagre-report patong basta involved si Vice President Sara Duterte, even without verifying if the information is truthful, pero di ba yung kaya Senator Amy Marcos, na sinasabing adiktos ang presidente, minsan nga lang binalita mga kababayan, pero ito kay Vice President Sara Duterte mga karibyo natin, aaraw-arawin na naman po nila ito, pero hindi po sila magtatagumpay mga kababayan sapagkat may mga lumabas na mga statements na nagsisinungaling pala itong si Madriaga. Ito po mga karibyo natin, unahin na po natin itong si
veteran journalist na si Sir Jay Sonsa, broadcaster. Sabi po kasi ni Madriaga, classmate daw sa SSC Law School ni Ramil Madriaga si BP Inday noong 1991. Sabi naman po dito ni Sir Jay Sonsa, hoy, baliw, nako. Elementary or high school pa lang si Sara Duterte noon. Nako, yan huling-huli na ang pagsisinungaling mga kabayan. Magsisinungaling na lang din naman kayo, hindi na hindi nyo pa pinulido. Diba? Hindi nyo pa kinalculate yung taon talaga kung ilang taon na ngayon si Vice President Sara Duterte. Diba? Hindi nyo na-calculate. Mabuti pa si Sir Jay Sonsa. Kinalculate niya yata eh. Kaya sabi niyang elementary o high school, walang si Sara Duterte. Si BP Sara Duterte noon. Kita nyo na? Diyan pa lang mga kabayan nagsisinungaling na. Paano pa itong isa pa nating ipapakita na tumistigo? Na talagang nagsisinungaling po itong si Ramil Madriaga. Ito po mga kabayan. Diba? Dating PSG commander. Itinangging kilala si Madriaga. Maraming ganyang tao, sabi niya po. Naglabas ng pahayag sa retired Brigadier General Randolph Kabangbang, dating commander ng PSG, kasunod ng controversial na affidavit ni Ramil Madriaga, mga kabayan. Na nag-uugnay umano kay BP Sara sa pera mula sa droga at pogos. Aray ko po. Sa isang panayam, sinabi ng dating PSG chief na posibleng umanong nakikipagkaibigan lamang si Madriaga sa isang miyembro ng PSG at ginamit iyon para magmukhang konektado sa unit. Maraming ganyang tao, sabi niya. Di ba? Ngayon pa lang mga kabayan, marami na pong mga tumitistigo na nagsisinungaling itong kanilang bagong pakawala. Di ba? Parang si si Mato-Bato, si pa yung isa pa. Di ba? Mga pakawala ito. Kanino kaya ito pakawala? Gusto ba nilang sirain si BP Sara dahil bagsak ang trust ratings ng Pangulo? Sa palagay niyo po ba kung nagsisiraan si Vice President Sara Duterte ay tataas ang trust ratings ng Pangulo? I think mga kaubayan, kabaligtaran po ang mangyayari. Diba? Tingnan nyo. Nung kinidnap nila si former President Duterte at dinala po sa The Hague, diba? Bagsak din ang ratings. Ngayon, flood control anomalies, bagsak ang ratings. Nako, abangan po natin sa susunod na mga survey kasi ngayon tinitira na naman po nila si Vice President Sara Duterte. Malamang mag-negative na po ito. Mag-negative na po ang trust rating ninyo. Kapag patuloy nyo pong siniraan si Vice President Sara Duterte. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito mga kabayan, BP Sara bumwelta na. Eto, pakinggan po natin to mga kabayan at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Magandang hapon po sa ating lahat at heto na nga, pag-usapan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte. Nagsalita na patungkol dito sa umuugong na balita na ang itong House of Representatives, mga ilan-ilan dyan, yung mga pasaway dyan na mga congressman, ay may plano na naman sila na ipa-impeach at magsampa sila ng bagong impeachment complaint laban dito kay VP Sara. At kaninang umaga, nagpalabas po ng official statement itong si Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Yan, babasahin natin yan at magre-react po tayo dyan. Okay? Kung anong ibig sabihin ni VP Sara. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, guys, sabay-sabay na mga balita kagaya rin. Yung official statement ni Vice President Inday Sara Duterte. Patungkol po ito sa yung mga kalaban ng mga Duterte ay may plano silang magsampa na naman ng bagong impeachment laban kay VP Sara. Kasi ang sabi nila, ang ruling daw dyan is at least
ay pwedeng magsampa ng paulit-ulit itong impeachment kada isa, no? Isang impeachment complaint sa isang taon. Okay? So, ina-expect ko na yan na taon-taon meron talagang impeachment. Why? Because desperado sila kay VP Sara. Anong ibig sabihin? Sa madaling salita, threatened sila ni VP Sara. Kasi alam nila na kapag tumakbo ito si VP Sara sa 2028 ay mananalo ito. And the only chances that they will win sa 2028 ay magsampa lang sila ng impeachment. Magsampa lang at magsampa hanggang ma-impeach si VP Sara. Ang tanong ko dyan, hindi ba kayo nahihiya sa taong bayan? Di ba? Itong si Dilima, ito si Atinio, sino pa? Yung mga atat dyan, si Aklaan, no? Yung Ngiwi Aklaan na si Nyada, sino yun? At lahat ng mga si Hontiveros, yung mga kalaban ni VP Sara, lahat kayo, mga kakapal ng mukha ninyo, pati itong si BBM, si Martin Romualdez, at kung sino pa dyan. Sobrang kapal ng mukha ninyo na ang iniisip nyo lang ay impeachment, impeachment, impeachment. Hindi na kayo nahiya sa taong bayan na itong vice president na ito ay ito yung gusto ng taong bayan na maging presidente sa 2028. Okay? Ganun kasimple. Okay, so ngayon nagpalabas na po ng statement si VP Sara sa mga nagpaplanong magsampa ng impeachment. Okay? So sabi dito, the latest pronouncement by some members of the House of Representatives on a new impeachment complaint is not surprising. Pati nga ako, hindi ako nasa-surprise dyan. Kasi yung taong atat, no, na yung atat kang maging presidente sa 2028, itong mga kalaban ni VP Sara, nafe-feel kasi nila na wala na tayong chance dito kasi nandyan si VP Sara. Di ba? So, ngayon pa lang ay talagang ipapahamak na nila si VP Sara. Okay? They are preparing. Instead, na itong mga kongresista na ito na laging inaatupag ay impeachment, instead na sila po ay gumawa ng batas para sa ikakabuti ng bansa natin o ikakabuti sa mga buhay ng taong bayan, wala na silang inatupag kundi ang impeachment. Di ba? So meaning to say, ang kanilang pansariling interest lamang po ang kanilang inaatupag. Impeachment. Kasi kung ma-impeach si VP Sara, masaya sila. Kasi takot sila na si VP Sara kapag presidente na yan, ay ang mangyari, malaki ang chance na sila po ay matatanggal, sila po ay makakasuhan, kasi ang dami pong, especially itong administrasyong Marcos, no? As we observe sa mga statements ng mga batikang lawyers, marami raw ginagawang paglabag sa batas itong administrasyong Marcos. Siyempre, kung si VP Sara na ang maging presidente, kakasuhan talaga yan. Di ba? Hindi papayag ang mga kaalyado ni VP Sara na yung ginawa nila kay Tatay Digong at sa gagawin nila ngayon kay Bato de la Rosa, sa mga ginagawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming mga violations. Kaya nga sabi ko sa mga government officials, do not be loyal to the president. Be loyal to the Constitution, sa bansang ito, sa flag natin, at sa taong bayan. Kasi ang mundo ng politika ay paiba-iba yan. Sometimes nasa taas tayo, sometimes nasa baba tayo. Kung ngayon, sa 2028, parang sigurado na akong si VP Sara at ang mga kalyado ng mga Duterte ay nasa taas na naman sila. So ano mangyari? Sa ginagawa niyong paglabag sa batas ngayon sa Administrasyong Marcos, ay wala talagang ibang gagawin ang mga lawyers ay kundi kakasuhan yung mga lumabag sa batas. Di ba? Ganun lang kasimple. So, hindi po na-surprise itong si VP Sara kung ipa-impeach siya ng ipa-impeach. Okay? Its timing reveals a pattern that has become all too familiar. Di ba? So, may nakikitang pattern silang VP Sara. At sa tingin ko, VP Sara, advice, ang masasabi ko lang sa inyong opisina, sa Office of the Vice President, expect na kayo na taon-taon na naman yan ang impeachment. Meron kang impeachment sa 2026, 2027, at sa 2028. Expect na natin yan at araw-arawin kanilang babatikusin. At tingnan lang natin kung maniniwala ba ang taong bayan. Di ba? Sabi pa dito, ano ba itong lumilipad sa aking mukha? Not long ago, Senator Chis Escudero, Representative Toby Tiangco, and several House members revealed that back in February 2024, signatures for my impeachment were being courted in exchange for budget allocations. Di ba? Kung matatandaan natin, merong mga congressman na mismo noong panahon ng kampanya, noong 2025,
2025, yes, 2025, yung April, May, may mga kumakalat na mga videos ng mga kongresista na umaamin sila na wala silang choice kundi to vote for the impeachment of VP Sara, kasi kung hindi sila boboto, wala po silang budget yung mga proposed nila. Di ba? Ganyan po sila kapal ng mukha dyan sa House, no? At that time, si Martin Romualdez ang House Speaker doon. Ganyan kakapalan ng administrasyon. Oh. Kung kapal itong si Martin Romualdez, mas kapal talaga itong si Liza at si Bangag. Okay? So, sabi pa dito, no? Signatures for my impeachment were being courted in exchange for the allocations. Their statements have unmasked the truth that the impeachment complaint against me was never really driven by principle but by price. Yung pagsampa ng impeachment laban kay VP Sara, hindi po yun na heartily ang kanilang pag-impeachment kasi naniniwala sila na corrupt si VP Sara o may ginagawang illegal si VP Sara na it will violate our constitution. Hindi po. Nag-file sila ng impeachment dahil sa pamumulitika. Nag-file sila ng impeachment for their insecurity ni VP Sara. Nag-file sila ng impeachment dahil gusto nilang mamuno sa 2028. At I'm sorry to tell you, kayong mga kongresistang ganyan, hindi po yan papasa sa judicial system natin, especially sa Supreme Court. Hindi po yan papasa. Sa Supreme Court pa lang, sasabihin na yan, basta involve ang pamumulitika sa impeachment, hindi talaga yan tutuloy ang impeachment. So yan mga kabayan, mukhang ngayon pa lang ay alam na po natin ang kalalabasan ng kanilang mga gagawing impeachment, no mga kabayan. So parang ano lang kasi yan parang yung last impeachment, di ba? Oo. Parang ganun din ang magiging content ng kanilang article of impeachment niyan mga kabayan. Magpo-focus na naman po sila sa confidential fund. Hanggang 2028 po yan mga kabayan, kaya huwag kayong magsawa. Well anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.